Hello po, magandang umaga sa ating lahat. Kumusta ba tayong lahat? Nandito ako sa sasakyan ko ngayon. Itong sasakyan ko na ngayon ay parang bahay ito. Lahat ng gamit ko nandito eh. So, tignan nyo kung ano yung mga nakasakay dito, nakalagay dito na mga kakaiba. May mga napansin kayo. Tignan natin kung tama yung observation nyo. Okay? May price ba? Okay. So, magandang araw sa ating lahat. Alam ko, pinagpala lang naman tayo ng ating Diyos. At yung pagpapala, hindi lang natin titignan ng mga material na bagay yan, okay? Once na napagtagumpayan natin yung mga challenges natin sa buhay natin, pagpapala po yun, di ba? Gumising tayo na may kalakasan, gumising tayo na may magandang pananaw sa buhay, pagpapala rin po yun. Okay, so umpisahan po natin sa panalangin ang umagang ito. Tayo po yung manalangin. O amang Diyos makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Napaka palad namin Panginoon dahil meron kaming Diyos na kahit anong oras Panginoon ay maaari naming lapitan Panginoon. At Lord, sa umagang ito, bless us Lord. Patuloy kami lumalapit sa inyo Lord God na may pagpapakumbabang puso, na merong pag-asa. Patuloy namin Panginoon ang binibigay sa inyo Panginoon ng lahat sa aming buhay Panginoon. Lord, salamat. Pagpalain mo bawat isa, buksan mo nga po Panginoon ang aming puso o Diyos upang marinig namin Panginoon ang iyong mga salita sa araw nito. Bless us Lord God, anoint me, use me Lord God to deliver your message Lord God, na mas malinaw, ma-uplift Panginoon ang bawat isa sa amin. We pray in Jesus name, Amen. So I would like to share now, okay, yung about pagmamahal sa bawat isa. I'm talking about hindi lang sa loob ng church, okay? I'm talking about dun sa mga kapatid natin talaga sa loob ng tahanan, okay? Yung biological brother and sister natin, okay? Minsan kasi napansin nyo, ayun ko lang kung sa akin lang, okay? Or kung sa inyo din, di ba? Minsan mas close tayo doon sa mga kapatid natin sa Panginoon, which is tama naman, di ba? Kasi tignan mo nga naman, di ba, sa Bible nga yung mga magkakapatid talaga nag-iinggitan, like si Cain and Abel, di ba? Nag-inggitan sila, hindi pa maganda yung naging resulta ng kanilang pagiging magkapatid, di ba? Sino pa ba? Yung mga anak ni David, di ba? Well, hindi natin, kung titignan natin talaga biologically brother natin, parang hindi natin sila kasundo. Ako lang ba yun? Pero well, ngayon kasi medyo talagang nire-reach out ko yung kapatid ko talaga na ma-save siya. Yun na lang yung iniisip ko. Talagang as much as possible ay talagang magpapakabait ako para lang maintindihan niya yung salvation na natanggap ko. I mean, lagi akong may pagkakataon na lagi ko siyang patanggapin kapag siya ay mayroong problema. Okay, umiiyak siya, lagi ko siyang pinapatanggap kay Lord kasi yun yung assurance ko na yung kapatid ko na to, hindi ko na siya makakasama or something else. Ang alam ko, save siya, tinanggap niya ang Panginoon, and that's it. Kumbaga, meron tayong pananagutan sa ating mga kapatid, sa ating mga kapamilya. Amen. So, mas maganda yata bago tayo mag-reach out sa iba, reach out natin yung ating family muna sa loob ng tahanan, ating mga nanay, ating mga tata, ating mga kapatid,
Okay, bago natin ma-reach out yung ating mga kaibigan. I mean, walang masama doon, di ba? Ang Panginoon, ang sabi niya, kayo must go to Jerusalem, Samaria, and you must go to the other part of the world. So that's the principles: family, friends, workmate, and pagmi-mission ka kay kung saan ka naman dali ng ating Panginoon. So that's the principles. Okay? So ano ba ang kahalagahan kung bakit natin dapat mahalin ang ating mga kapatid? Siyempre, doon sa principles ng Biblia, okay? Kung i-discuss natin yung importance of a relationship in our lives, siyempre tumatakbo yun sa family, saan pa? Sa workplace natin. Siyempre merong relationship between ourselves and them. Okay? So, that's the principles, di ba? Yung concept ng brotherly love sa Bible, ang dami. Okay? Pero, mas intindihin natin yung kasi when it comes in relationship doon sa kapatid natin sa Panginoon, ang dami namang talagang nakalagay doon, di ba? Romans 12:10, di ba? Hebrew 11:13-1, and 1 Peter 3:8-9 is about brotherly love, di ba? Definition of brotherly love. So ang dami doon. Talagang binigyang importansya yung pag-ibig na kay Kristo, kasi ang sabi nga doon, di ba? Doon sa kapag tayo ay nagkaisa o nagmahalan, makikita ng outsider o ng outside world na tayo ay magkakapatid sa ating Panginoon. Okay? So, sabi dito, Greek word of brotherly love is Philadelphia, and its meaning, okay, ano bang meaning nun? Siyempre, fundamental aspect of Christian relationship. Okay? Huwag kang magmalaki, huwag mo ipagpalagay sa sarili mo na mas magaling ka sa kanya. Okay? Lagi mong iisipin na mas concerned ka sa kanya or mas kinukuha mo yung concern na binibigay niya sa'yo. I mean, dahil pinagpapahalagahan ka niya, mas dapat mo siyang pagpahalagahan. Dahil hindi dahilan yung pinagpapahalagahan ka niya. 'Di ba? Kundi dapat mo siyang pagpahalagahan dahil kapatid mo siya sa Panginoon. Okay? So, the characteristic of brotherly love, syempre, kabaitan, di ba? Doon sa Ephesians 4:32. Compassion, doon sa 1 Peter 3:8-9. And forgiveness, di ba? Doon sa Matthew 6:14-15. Pag nagkamali siya, patawarin mo kasi hindi ka naman papatawarin ng Diyos kung hindi ka nagpapatawad. Betabi, sino dito yung meron pang kasalanan sa akin tong kapatid kong to And then you go after the church. Okay? Para bang hindi mo binabaliwala yung sama ng loob mo o binabaliwala mo yung sama ng loob mo, and then hindi mo alam na kailangan mo pala siyang patawarin kasi hindi ka papatawarin pala ng Diyos kapag meron kang hindi pinatawad. Diba? That's the concept of brotherly love. At syempre may mga benefits yun or result naman sa ating buhay yun, di ba? Ano yun? Syempre yung harmony ng church. Okay? Yung harmony ng church nandoon. I mean, ang sarap sigurong ma-experience. Ako never ko pang na-experience yun. Okay? Ako, lumalaki ako, nagkakaedad ako, nang nasa loob ako ng church, and then parang
Somehow, naiinggit ako doon sa magkakapatid na nasa loob ng church. They're doing their ministry to the Lord. Parang minsan, may pagkakataon sa buhay ko na nag-ministry ako, and then dumating yung tatay ko, nag-church. Sobrang natuwa ako. Kasi, alam ko, nagsaserve ako kay Lord, tapos, yung tatay ko, bigla rin siyang umattend, nagsimba siya. At hindi lang yun, nakita ko rin yung kapatid ko na once lang, okay? Imaginein mo, sa dinami-dami ng linggo na nasa loob ako ng church, hindi ko nakasama ang kapatid ko na mag-church, si Franco. Pero once pumunta sa church, ang tindi ng kagalakan ko sa buhay ko that time. Ang sarap siguro nung makita mo yung kapatid mo, biological brother mo na parehas kayong naglilingkod sa Diyos. Spiritual brother mo na rin. 'Di ba? And ang sarap nun, ang sarap ng pakiramdam na ganun. I mean, kung walang kasing ligaya ang pakiramdam na yun, 'di ba? So brotherly love such as produce unity and harmony in the church. 'Di ba ang sabi sa Psalms 133 verse 1, kung tayo'y nagsasama-sama at nag-iibigan, tayo ay masaya or something like that, 'di ba? Kapag tayo daw ay nagsasama-sama, mas lalong tumatatag ang relationship ng bawat magkakapatid. Harmony in the church, okay? So, kaya nakakalungkot minsan isipin, okay, 'di ba? Minsan, yung rejection, sana wag nating maramdaman sa loob ng church. Yung acceptance, sana maramdaman natin sa loob ng church. What I mean is, wala kang pipiliing kapatid mo sa Panginoon. Lahat tatanggapin mo sa Panginoon kung sino man siya. Okay? Encourage and support, 'di ba? Sa Hebrews 10:24 to 25. Lagi kayong magpaalalahanan. Okay, lagi kayong encouragement, lagi kayong mag-support sa bawat isa. Well, in the godly thing, okay? Meron kasing accountability tayo sa bawat isa sa atin. Kung alam natin mali, punasan mo yung mata mo, and then saka mo pahiran yung kanya, okay? Dahil visualize mo na marumi yung sa kanya dahil malinis yun sa'yo. Pero kung parehas kayong marumi, wala kang guts o wala kang karapatan na maglinis ng sa kanya kasi sa'yo nga marumi. Okay? But nevertheless, syempre, kailangan mag-support kayo dun sa tamang principles ng ating Panginoon. At syempre, benefits of the brotherly love, witnessing the word, diba? Witness to the word. I mean, yung mga outsider na mga kaibigan natin, nakikita niyo yung pagkakaisa sa loob ng church, nakikita yung harmony sa loob ng church. Therefore, titignan nila anong meron dyan. Okay, bakit nabago yung buhay nyo? Bakit parang despite of trouble and hardship, parang payapa pa rin kayo. Parang lagi kayong nagkakaisa. Dahil nararanasan nyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. 'Di ba? At syempre, that's a perfect example kung paano natin i-demonstrate yung brotherly love. Reaching out to a brother or sister in need. Kumbaga kung ano yung kailangan niya, kailangan meron kang effort na matulungan, ma-help. Okay? Offering word of encouragement and support. Reconciliation with sisters and
brothers in Christ. Kung may pagkakataon na nagkasamaan kayo ng loob, why not? 'Di ba? Huwag ka magmalaki, wag mong sabihin sa sarili mo na mas magaling ka o mas tama ka sa kanya. The more na mas tama ka, lalo ka nagpapakumbaba. The more na mas naiintindihan mo na umunawa, mas nauunawaan mo, the more na mas nagiging silent ka, mas nagiging mababa ka. Gusto ko i-share yung sa Luke 15 verse 11. Alam na natin to, di ba? Babasahin ko. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay mo na po sa akin ang mamanahin ko at ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. So alam na natin yung story nito, okay? Doon sa 11 and papuntang 31. Okay? Dalawang magkapatid ito. Siguro that time talagang mayaman sila, and then merong sinabi tong isang kapatid na to na bigay mo na sa akin yung mga kayamanan mo kasi bibigay mo rin naman. Ngayon na advance mo na, parang ganyan. So ito namang tatay, okay sige, binigay. And then alam natin ang nangyari. Umalis siya, nagpakasaya siya, and then nalustay lahat ng kanyang kayamanan. Okay, may mga specific na ano doon, na idea doon kung paano niya nalustay yung kanyang mga ari-arian. Okay? Talaga nagpakasaya siya. And then suddenly nakita niya yung sarili niya na nandun sa isang sitwasyon na ang habol niya na lang makakain sa isang araw. 'Di ba? Yung pagkain ng baboy halos yun na rin yung pagkain niya. Okay? And then na-realize niya, sabi niya, babalik ako sa aking ama kasi doon may mga katulong sila at kumakain ng sagana. Okay? So, na-realize niya, wala na siyang magawa talaga. Ang kagandahan nito, kagandahan ng anak na to, okay? Siguro yung principles na yung tatay ko talaga. Yung tatay ko, kapag ako'y nawalan, babalik ako sa tatay ko kasi meron siya. Okay? Ang kagandahan nito sa alibughang anak na to, yung principles na tatay niya, at the end, tatay niya pa rin. Pero hindi, sobrang naiba na yung konsepto niya. Hindi na ako anak ng tatay ko kasi sobrang hindi ako sumunod sa kanya. Hindi na ako anak ng tatay ko, pupunta na lang ako doon para makakain ng maayos, tapos maging katulong na lang. Okay, hindi na lang maging anak. Dumating ba sa point natin na ganun? Huwag tayo maglalayas ha. Pag naglayas ka, siguro mo yung pride mo, pagdating mo sa takdang panahon, establish mo yung sarili mo. Well, hindi naman ganun. Okay? Dahil hindi naman natin mapagmamalaki talaga ang Diyos. Okay? Kagandahan lang dito yung puso natin. Ma-realize natin at the end na yung Diyos natin ay Diyos talaga ng forgiveness. Di ba? Lapit ka lang. Kapag nagkamali ka, takbo ka lang. Kapag nangailangan ka, lapit ka lang. Hindi dahil sa alibugha kang anak, kundi alam mo na tatay mo, ipoprovide yung pangangailangan mo. Di ba? So alam naman natin, tong anak na to, lumapit siya doon, and then sabi, dumating, nabalitaan, tapos ang ginawa ng tatay niya, supposedly hindi na siya inisip niya hindi na siya anak. Okay, katulong na lang siya or something like that. Basta makakain lang siya o makaraos na lang siya. Kaysa naman sa dun sa mga pagkain ng baboy yung kanya kinakain. Alam niyo ginawa ng tatay niya? Binigyan siya ng sing-sing. Okay? Binigyan siya ng panyapak. At pinagkatay siya ng matabang guya ng tatay niya. Pinakamataba. Magpipiesta tayo kasi itong anak ko to bumalik.
nawala siya, bumalik, patay na siya, nabuhay. Okay? Supposedly, wala na siya dapat makukuha kasi binigay na sa kanya. Pero hindi. It's the new start. Sing-sing, panyapak, and then yung celebration. Kay buti po ng ating amang nasa langit. Pero hindi naman doon ang gusto kong i-share sa inyo. Okay? Ang gusto kong i-share sa inyo yung kapatid niya. Itong kapatid niya to, very righteous talaga to eh. Committed sa gawain sa bahay, sa farm, talagang inasikaso niya. Itong kapatid niya to, kung itong kapatid niya na to, parang ba't bumalik ka pa ganyan? Nasa na lahat ng kayamanan mo, tapos babalik-balik ka rito, okay? Well, brotherly love. Ang sabi ng tatay niya, umalis siya, nawala siya, bumalik siya. Namatay siya, nandito na siya, muli siyang nabuhay. Sabi ng kapatid niya, ni minsan hindi niyo ako binigyan ng something na para sayahan kayo magkakaibigan. Tapos siya, umalis siya, naging aligibugha siyang anak, dumating siya. Pinagkatay niyo pa ng pinakamatabang guya. Ito yung na-miss natin dito sa istorya na to. Ang sabi ng tatay niya, ang lahat ng akin ay sa'yo. What does it mean? Pwede nyo namang i-enjoy. Pwede silang, while they are doing the good job, habang nandun siya doon sa pruder ng tatay niya, minamanage niya yung mga farm or something like that, pwede siya mag-enjoy ng gusto niya para, alam mo yun? I mean, siguro, walang masama dun sa ginawa niya. But yung masama sa ginawa niya, ay yung hindi siya nagpatawad sa kapatid niya na dumating. That's the character. 'Di ba? Kung ako doon, yun pala, dapat pala enjoy ko. And then, kapag dumating niyo yung kapatid ko na nawala, alam ko darating yan, kapatid ko pa rin yan, i-embrace ko siya. Kasi kahit na matigas ang ulo niya, alam ko, hindi naging madali ang kanyang hinarap. Alam ko, dahil sa consequence na nangyari sa kanya, alam niyo yun, minsan kasi ang consequence hindi naman ibinibigay ng Diyos yan. Okay? Ayaw nga minsan ang Diyos ayaw niya naman talaga tayong mahirapan. Dahil for the sake na matuto tayo, yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, hindi yan binibigay ng Diyos. Pinapahintulot yan ng Diyos kasi meron kang dapat ma-learn. Pero hindi yan na, anak, naglalakad ka, ito yung pagsubok, lalagay ko yun dyan. Hindi. Hinahayaan ng Diyos na dumating yung pagsubok na yan. Diba, inalaw niya si Job na magkaroon ng pagsubok. Inaalaw ng Diyos. Well, mas magandang ialaw ng Diyos yung mga bagay na yan kapag naintindihan mo ang habag ng Diyos. Or else, inaalaw ng Diyos sa buhay mo yan, hindi dahil naintindihan mo ang Diyos, kundi naging palibugha kang anak. Pero parehas na binipisyo sa atin yun eh. Ang habag ng Panginoon ay lagi niya binibigay sa mga anak niya na handang bumalik at i-accept ang kanyang pagkakamali. Hindi dahil sa Diyos siya na makapangyarihan siya sa lahat at kaya kanyang parusahan sa lahat ng mali mong ginagawa. Hindi po. Lahat po ng mangyayari sa buhay natin, lahat po ng pangit na dumarating sa buhay natin, consequence po yan ng mga ginagawa natin na hindi mabuti sa Diyos. Huwag mo sabihin na, Lord, ba't mo ako pinahintulot sa mga gantong sitwasyon? Okay anak, mahal naman kita, pero
dahil gusto kita mag-grow, okay, makakaranas ka ng mga bagay na ganyan. Di dahil sa gusto kitang parusahan. Sa katotohanan, mahal kita. Alam niyo isang anak, ako bilang isang tatay ni Hejan, ayoko nasasaktan yung anak ko. Ayoko rin saktan yung anak ko, pero kailangan matuto siya. Pero kailangan ma-realize niya yung at the end of the day, kung siya man ay magkakamali, hingi siya ng sorry sa akin, that's the time na yayakapin ko siya. Para ma-recognize niya yung pagiging tatay ko sa kanya. So what's the point in here? Okay? Well, yung kapatid mo sa Panginoon, I'm talking about brotherly love, yung acceptance. I'm talking about doon sa pagpapatawad sa bawat isa. Ba't ba itong message ko? Meron bang nagtatampuhan sa inyo? Pagpatawaran na kayo ngayon. Well, kailangan natin to sa buhay natin, okay? Para maging solid yung relationship sa loob ng church. Of course, huwag natin kalilimutan yung first ministry natin sa loob ng pamilya natin. Gaya ng sinabi ko, mas masarap maglingkod na alam natin na naglilingkod din yung ating mga kapatid sa loob ng pamilya. Kaya sobrang grateful na mga magkakapatid, biological sisters and brothers, tapos sama-sama rin sila sa loob ng church na naglilingkod. Diba? Spiritual family na rin. So yun po, sobrang binigyan ko ng puntos ang pagmamahalan sa bawat isa sa atin. Sobrang napakahalaga po. Okay? Importance of brotherly love in Christ, relationships. Encourage the congregation to practice brotherly love in their daily lives as a church. Okay, minsan nakakalungkot isipin, okay, pero hindi naman po sana yung rejection sa loob ng church wag po maramdaman ng bawat isa. Minsan nga ang hirap i-practice nun. Ako as a music director dati nung panahon ko, nung sa Maranatha ako, ang titigas ng ulo, di ba? Gusto mong makasama sila sa praise and worship, kaya lang sobrang kapag ini-schedule mo ayaw namang umattend. Kapag ini-schedule mo may mga dahilan na hindi nakakapag-practice, hindi nakakatugtog, well, makikita naman nila yung differentiate ng leadership dahil hindi mo sila ifinipil na hindi sila kasama doon sa group. Ako, gusto ko magkaroon lagi ng principles na kasama ka lagi sa kapulungan ng church. I mean, kasama ka lagi doon sa team. Hindi mo mararamdaman na sinesegregate kita or iniiba kita. Sa katotohanan, lagi kong gustong sabihin na if you have time again na ikaw ay maglingkod muli sa Panginoon, may pagkakataon sa buhay mo na sabihin mo lang ako. Acceptance, yung consideration, kung ayaw nila, okay lang. Laging may gustong tumayo para sa gawain ng Panginoon. Pero wag mong gagamitin ang ministry para sila ay may discourage umattend sa church. That's a no-no. Ang ministry ginagamit para maranasan nila
o maramdaman nila na sila ay kabahagi sa loob ng church. Nagets nyo ba ang ibig kong sabihin? Okay. Sobrang dapat flexible ka. Okay? I'm talking about the ministry kasi doon na-imply yung brotherly love. Okay? Doon na-imply ang paano ka magiging flexible sa mga sitwasyon na kung saan i-handle mo. Alam ko matututunan niyo yung pagiging leader, but train yourself to be a leader. Siyempre, kailangan submissive ka doon sa leader mo. Submissive ka doon, try mo maging submissive doon sa mga magagandang panuntunan ng Diyos. Hindi dahil sa, alam niyo, yung pagiging leader at pagiging pastor ay hindi naman ano yan, dictatorship yan, okay? Ako gusto kong gawin yung mga bagay-bagay na yan, pero syempre manalangin ka sa Panginoon. So yun lang, salamat. Magkaroon tayo ng encouragement sa bawat isa. Magkaroon tayo ng magandang relationship sa loob ng church. Ma-encourage natin ang bawat isa. Tayo manalangin. Panginoon, minsan pa, O Diyos, salamat Panginoon. Patuloy Panginoon na niluwalhati ka namin, O Diyos. Panginoon, help us, Lord God, to understand, Lord God, na dapat naming ma-accept, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, yung mga flaws ng bawat isa, yung mga kakulangan ng bawat isa, Panginoon. Lagi kami maging considerate, Lord God, sa mga bagay-bagay. Lagi kami maging flexible, Lord God. Lagi kami maging considerate, Lord. Magpatawad, magbigay, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon. At hindi namin kailangan maging mataas, maging magaling, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, pagiging mababa, Panginoon, at pagiging silent, Lord God. At mas mainam yun, Lord God, na counterpart, Lord God, ng pride or ng mga pag-uusapan, Lord God. But Lord God, ang bawat isa, Panginoon, ay matuto, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, yung konsepto, Panginoon, ng pagmamahalan, Panginoon, pagpapatunay, Panginoon, na we love each other, Lord God. So yung mga unbeliever, yung mga outsider, Panginoon, outside the church, Lord God, ay maintindihan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay isang church, Panginoon, na kung saan nagbabahagi, Panginoon, ng salvation for others, Lord God. That's the principles, Lord God, ng church, Lord God. Lord, salamat. Purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. In Jesus' name pray. Amen. So, hindi ko nakinat yung video ko. Mahirap daw kasi mag-edit. Okay. Salamat po. God bless us. Ipakita ko muna yung lugar kung nasaan ako ngayon. Ngayon ay tanghali ang tapat dito. Yan, dito ako nakatira. Yan, dito ako nakatira. Ito yung sasakyan ko. Comment below kung may nakita kayong kakaiba dyan. Yan. So, alam nyo ba yung mga ibang American dito? Mga nawawala ng bahay, sa sasakyan sila natutulog. Kung gusto nilang mag-refresh, pupunta sila sa mga gym, doon sila maliligo, doon sila mag-refresh, and then sasakyan ulit sila kung papasok sila sa trabaho nila. Ganun lang sila. May mga ganong sitwasyon dito. Okay, hindi porket nasa Amerika perfect na yung buhay. Hindi po. Mas masaya pa rin sa Pilipinas.
Okay, good night.